Magandang hapon sa ating lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang hapon. Mabuhay si Kristo, ang Hari ng Sanlibutan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, sumapit na tayo sa huling linggo ng kalendaryong pangliturhikal ng simbahan. Sa darating na linggo, sa susunod na linggo, ang kinapanabikan na panahon ng Adbyento, ang mga araw ng paghahanda sa pagsilang ng Panginoon. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, bago tayo sumapit doon, bago nyo kapanapikan ng Pasko, namnamin muna natin itong ating ipinagdiriwang sa linggong ito. Kapatid, paano bang naghahari ang Diyos? Pinagdiriwang natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Kristo sa sanlibutan. O mas kilala natin sa tawag na Kristong Hari. Ano bang paghahari ng Panginoong Kristo? At maisa sa larawan natin ito, maaari sa pamamagitan ng mga bagay na makikita natin dito sa ating mundo. Yung ating mga pangkaraniwang ginagamit. Ito'y hango sa pagninilay ng ating minamahal na Cardinal Tagle, ang ating kababayan na si Father Franz. Ang sabi, maaari nating ihambing ito sa baraha. Father, baraha? Ano bang meron sa baraha? Ang baraha, mayroong mga numero. Ano nga yung mga numero? Ace, 2, 3, 4, hanggang 10. Anong susunod sa 10? Anong susunod sa Jack? At anong susunod sa Queen? Confirm. Mga nagsusugal. Alam na alam eh. Mga minamahal ko mga kapatid, bukod sa mga numerong ito, merong mga simbolo na makikita tayo sa king o kahit sa ibang numero. At ano ito? Una, spade. The king of spade. Hugis, dahon, pero inihahambing din ito sa hugis ng pala. Ano bang ginagawa mo sa pala? Pangbongkal ng lupa, panghakot ng basura, at kung ano-ano pang mga maruruming bagay. Hindi ganito ang paghahari ni Jesus. Hindi siya nagdadala ng karumihan sa atin. Pero may mga tao dito sa mundo, may mga ilang pinuno, ilan. Hindi ko sinasabing lahat ha. Don't get me wrong. No? May mga ilang pinuno na idinadaan ang mga bagay sa maling at maruming pamamaraan. Dudungisan ang pangalan ng iba, itsitsismis, gagawa ng istorya, pagmumukhaing marumi at walang dignidad para pabanguhin ang sarili, para iboto at pagkatiwalaan ng marami. Maninirang puri, sisiraan ng kalaban para magmukhang malinis. Pangalawa, the king of clubs. Hugis, parang hugis bulaklak. Pero ito'y nangangahulugan daw ng karahasan. Hindi ganito ang paghahari ng Panginoon. Hindi niya tayo dinadaan sa takot at karahasan. Pero may mga ilang mga pinuno na tayo'y idinadaan sa dahas at karahasan. Tatakutin tayo para sumunod.
Tatakutin tayo para magbigay galang sa Kanya. Maraming mga pinuno, sasabihin, sumunod kayo sa akin, papatayin ko kayo. Sumunod ka sa akin, mapapahamak ka. Kaya nga pinanindigan ang sabi, ang utos ng hari, talagang pinanindigan. Ang utos ng hari, hindi mababali. Naghahari-harian. O nagre-reyna-reynaan. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, hindi ganito ang paghahari ng Panginoon nang dinadaan tayo sa takot. Pero minsan, ganyan din ang mga magulang sa mga anak. Para sumunod ang anak, anong gagawin? Sumunod ka sa akin, kukurutin kita. Sumunod ka sa akin, papaluin kita. At hindi pa na tuwa doon. Ano pang ginagawa? Idinadamay pa pari. Idinadamay pa ang Diyos. Ano sasabihin? Wag kang maingay. Papagalitan ka ni Father. Wag kang malikot. Magagalit si Lord. Oh, anong itinatanim mo sa isip ng bata? Na matakot siya sa pari. Na matakot siya sa Diyos. Oh, kapag paglaki, bit-bit yung ganung kaisipan, may takot, kaya hindi na lalapit, kaya hindi na magsisimba, kaya hindi na magdadasal. Pangatlo, the King of Diamonds. O, kahulugan raw nito'y yaman, pera. Hindi ganito ang paghahari ng Panginoon. Hindi niya tayo pinapasunod at pinapamudmura ng kayamanan. Pero may mga ilang, di ko sinasabing lahat may mga ilang mga pinuno para sumunod tayo, pinapamudmuran tayo ng pera. Pinapamudmuran tayo ng ayuda. At ang nakalulungkot, tayo naman, nagpapabili ng boto. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, kung nagagawa niya yan sa umpisa pa lang, at kapag yan ay naluklok, babawiin niya lahat ng nagastos niya sa iyo. Sobra-sobra pa. Kaya nga, mga kapatid, sa bandang huli, sinong kawawa? Tayo pa din. Kaya nga sa umpisa pa lang, kapag alam mo nang bumibili ng boto, huwag mo nang iboto. Kasi babawiin niya lang niyan sa'yo at ibubulsa. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, minsan, ganyan din ang mga magulang sa mga anak. Para sumunod, anong gagawin? Susuhulan. O sige na anak, bili mo na ako ng yelo, sa'yo na sukle. Aminin niyo man o hindi. Sige na anak, sundin mo na ako. Ibibili kita ng gusto mong pagkain. Uuwian kita ng Jollibee. Sige na anak, sundin mo ako. Bibili kita ng iPhone. Diba? Para sumunod sa'yo, gagawin mo, susuhulan mo. Pero alam niyo mga kapatid, bilang tao, nakakaranas tayo ng immune. Nai-immune na tayo. Parang nasasanay na tayo. Parang namamanhid na tayo. Dahil sanay ka na sa takot, ano pang kakatakutan mo? Dahil nasanay ka na sa suhol, kahit anong ibigay pa sa bata, hindi na susunod. Nakuha niya na yung lahat ng gusto niya. Pero ano ang pamamaraan ng paghahari ng Diyos? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka naglilingkod? Bakit kayo palaging nagdadasal? Tinatakot ba tayo ng Diyos? Hoy, pag di ka nagsimba, sa susunod na linggo, wala kang biyayang matatanggap. Kapag hindi ka nagdasal, mamamatay ka bukas. Ganun ba sinasabi ng Diyos?
Dinadaan niya ba tayo sa takot para tayo sumunod sa Kanya? Hindi. Binibigyan ba tayo ng suhol ng Diyos? Ang sino mang sumunod sa akin, magiging milyonaryo. Ang sino mang magsisimba bukas, mananalo sa loto. Sinabi ba ng Diyos yon? Hindi nga eh. Anong sabi ng Panginoon sa gospel? Ang sino mang nais na sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Pasanin ang krus at sumunod sa akin. Anong ibig sabihin nun? Kalimutan mo lahat. Iwan mo ang lahat. Iwan mo ang pera mo, kayamanan mo, ari-arian mo. Iwan mo ang mga minamahal mo sa buhay. Pasanin mo ang krus na mabigat at punong-puno ng sakripisyo. At saka pa lang tayo susunod. Kailanman hindi nangako ang Panginoon ng magandang buhay. Bagamat mahirap, bagamat punong-puno ng sakripisyo, alam natin, pagkatapos nating mabuhay, papapabilang tayo sa Kanyang kaharian. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Yun lang naman ang naipangako. Hindi pera, hindi kayamanan. Hindi ang mga makamundong bagay. Tingnan nyo, ano bang image ng hari sa ideya ng tao? Magandang korona, magandang damit, nakaupo sa maganda at maringal na trono. Ganyan ba ang paghahari ni Jesus? Itong image na ito, hindi naman talaga ganyan eh. Kahit saan naman natin. Wala naman tayo nabasa habang nabubuhay ang Panginoon sa mundo, wala namang sinabing nakasuot siya ng korona. Pero imbis na koronang maganda at maringal, puno-puno ng diamante, ano ang korona niya? Koronang tinik. Ano ang trono niya? Krus. Ano ang damit niya? Wala. Taliwas sa ideya ng taong paghahari, hindi ganyan, kundi ang imahe ng krus. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, anong paghahari ng Panginoon? Nakasandig sa pagmamahal. The King of Hearts. Kung titignan din natin ang image ng Kristong Hari, palagi nating makikita ang puso na nakalabas. Bakit nakalabas? Kasi hindi niya sinasarili. Dahil ang puso niya ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At kung titingnan palalo natin ang imahen ng kanyang puso, ano ang itsura ng puso? May tinik at may apoy na naglalagablab. Anong ibig sabihin ito? Na ang Diyos, na si Jesus, patuloy na nagmamahal kahit na nasasaktan. Mahal ka ng Diyos kahit hindi ka kamahal-mahal. Mahal ka niya kahit pasaway ka. Kahit makasalanan ka. Kahit nakakalimot ka. Kahit ipinagpapalit mo siya sa mga makamundong bagay. Kahit pasaway tayo, mahal tayo ng Diyos. Pero ikaw, ano naghahari sa puso mo? Ano naghahari sa isip mo? Ano naghahari sa buhay mo? Galit? Poot? Inggit? Paghihiganti? Kahalayan? Mga kapatid, ninanais ng Diyos na maghari siya sa puso mo. Hindi inggit, hindi paghihiganti, hindi kahalayan, hindi pera. Nais niya, katulad niya, sino ang naghahari sa puso niya? Ikaw. Tayo. Sana ang maghari sa puso mo, ang maghari sa isip mo, ang maghari sa buhay mo. Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi ang pagmamahal.
Amen.